dapat tayong hindi ginagawa o isinasaalang-alang ng dahil lamang sa pagmamahal. Sometimes, kapag ka nagmamahal tayo, masyado tayong nagpapadala sa emosyon natin. Kaya ang madalas na nagiging problema dito ay hindi mo alam kung ito ba ay totoo na bang love or talagang nawawala ka lang sa sarili mo. Dahilan kung bakit nagiging sunod-sunuran ka sa relasyon na ito. Kaya mahalagang malaman natin yung mga bagay na hindi mo dapat ikompromiso alang-alang lang sa relasyon. Gaano man kaganda yung relasyon natin sa taong ito, gaano man ka-smooth, dapat talaga meron tayong mga bagay na hindi natin kinukompromise. Number 1, change who you are. What's the point of having falling in love or may taong nagkakagusto sa'yo pero babaguhin mo yung sarili mo para lang mas lalo kanyang mahalin at magustuhan? Anong silbi nun kung hindi ka naman niya mamahalin kung sino ka talaga? Meron tayong personality or pag-uugali na tayo mismo alam natin na hindi maganda yan. Pero hindi na mahalaga yon. Instead, ang pinakamahalaga dito is to work on yourself. The best version you can be. But stay true to who you are. Normal lang naman na ini-impress natin yung someone natin. Pero hindi naman to the point na magkikreate ka ng ibang persona para lang ma-impress siya sa'yo. Finding someone who loves you the way you are is the only way to find true love. Number 2, ito para sa mga kababaihan to. Huwag niyong hahayaan na yung mga lalaki ang magpo-provide sa inyo financially. Yes, masarap yung pakiramdam na merong isang tao, no, especially ka-partner natin, na willing tayong tulungan sa journey natin. Mapa-financially man to or anong aspeto ng buhay natin. Masarap yung pakiramdam na may katuwang tayo sa buhay na tinatanong tayo kung ano yung pangangailangan natin at nararamdaman natin na willing silang tumulong. But the thing is, wag niyong iasa lang sa mga ka-partner ninyong lalaki. Remember, kung kaya ng lalaki na busugin kayo sa pamamagitan ng pera niya, kung kaya niya kayong gawing buhay prinsesa, ibig sabihin, kaya rin nilang gawing miserable ang buhay mo. So meaning, ganun ka-powerful ang lalaki kapag inasa nyo sa kanila yung financial stability ninyo. Dahil nakaasa ka sa kanya. Marami pong couple ngayon na kadahilanan minsan hindi na nakakawala kahit na nahihirapan na sila dun sa relasyon, hindi sila bumibitaw sa kadahilanan financial. Dahil hindi sila stable dito. Nakaasa sila dun sa partner nilang lalaki. So, make your own money. Number 3, wag ka magstay sa lalaking wala ka sa priority list niya. Sinasabi niya sa'yo, priority ka niya. Pero ramdam na ramdam mo sa sarili mo na hindi. Taong hindi marunong mag-compromise. Taong hindi kayo binibigyan ng oras at panahon. Yung tipong hindi kayo tinatawagan or hindi kayo man lang tinitext. Kapag sinabi mong priority, hindi kinakailangan ito yung nasa top 1 ka. For example, yung trabaho niya over you dahil gusto mo lang siya makita or late siya mag-reply sa'yo, nagagalit ka na kasi iniisip mo hindi ka niya priority. Pag sinabing priority para sa akin, at least kasama ka dun sa mga taong pinapahalagahan niya. Pag sobra kasi tayong nagmamahal, hindi na natin napapansin yung mga maliliit na bagay na yan na malaki pala yung apekto sa relasyon nyo. Another thing, give up your dreams. Wag na wag ninyong hahayaan na nakawin ng pagmamahal ninyo o relasyon ninyo yung mga pangarap ninyo na maabot ito. Kasi kapag nagmamahal tayo, minsan inuuna natin na tulungan na abutin ng mga partner natin yung mga pangarap nila. So ikaw ngayon, isi-set aside mo yung mga plano mo, yung mga dreams mo, alang-alang sa kanya. Isa sa pinaka-common mistakes yan, na alang-alang sa ikabubuti ng relasyon ninyo, i-give up mo yung pangarap mo. Kapag masyado tayong focus sa taong ito, nare-refocus yung mga dreams and goals mo. Madali kang mawala sa sarili mo. Kasi akala mo, yun ang tama. Then sa huli, magsisisi ka ng big time. True love will support your goals and passion. Never ka nilang pupwersahin na isacrifice mo yung mga goals mo. Alang-alang lang
lang sa kanya o dun sa relationship nyo. Minsan kasi, pag nagmamahal tayo, buhos na buhos ka, wala ka nang itinitira sa sarili mo kasi akala mo yun ang tama. Kinakalimutan mo yung sarili mo in order for you na maramdaman mo na ibinigay mo naman ang lahat. Last one, wag ka magstay sa taong dinidisrespect ka, sa taong hindi marunong rumispeto sa'yo. Yung tipong mas pinipili niya makihang out dun sa mga so-called friends na sinasabi niya. Wag kang papayag na itrato ka niya na parang basahan. Walk away. Umalis ka na kaagad sa relasyon na yan. Sometimes, natitake advantage tayo at hinahayaan natin yun kasi nga, mabuti tayong tao. Ayaw mong iparamdam sa kanya at ayaw mo rin iparamdam sa sarili mo na piniplease mo siya. So, ikaw ngayon, you put yourself down in the process. Sa tunay na pagmamahal, team kayo. Gusto mo makatanggap rin nung pagmamahal at respeto na ibinibigay mo dun sa partner mo. So yun lamang guys ang video natin for today. I hope nakatulong po ang tips na pinag-usapan natin dito. At kung nagustuhan niyo po ang ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin niyo pong matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong manalangin at palagi po kayong mag-iingat. Thank you guys for watching and see you on my next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!